dito yan. I always make sure na kahit mga ilang beses mapag-usapan natin yung bagay tungkol sa pera. Because para sa akin, yan, kung babalikan natin yung ministry ni Jesus Christ, mas maraming beses siya nagturo ng mga bagay patungkol sa pera compared sa langit ng impyerno. Ibig sabihin, naglaan si Jesus Christ sa ministry niya nito nung nabuhay sa lupa. Ang dami niya tinurong mga bagay patungkol sa pera, parable of talents, yung the love of money, is the root of all evil. Kung kasi ang dami niyang sinasabi, where your treasure is, nandun din yung puso natin. Sa pagsaserve ng Jesus Christ, yan, maraming oras yung inilaan niya sa pagtuturo ng pera. So that's why, yan, sa mga oras na to, yan, kahit medyo parang paulit-ulit, I always make sure na mapag-uusapan natin kahit once a year yung pera. Although mahirap siya because maraming tendency pag pinag-usapan natin yung pera, pwede maging prosperity gospel yung sasabihin ko, which is very dangerous. At pwede rin naman na mabaliwala natin yung blessing ng pera. So this time, yan, ganun ulit yung gagawin natin. Dapat maintindihan natin yung tama. Makita natin, ma-digest natin mabuti kung ano pa yung epekto ng pera sa isang tao. Kahit bata ka, hanggang sa pinakamatanda, I'm sure in one way or another, nakakita tayo ng pera. So this topic is for everyone. So bago tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Lord God, kami po yung humingi ng karunungan na mumula sa iyo. Kailangan namin isip at puso na may kakayahan ng kaunawa ng mga katotohanan ipapangaral mo sa mga isa. Lubayan mo kami sa pag-aaral ng mga salita. Ihanda ang puso, isip. Dalangin namin, samahan kami ng banal na Espiritu sumunod sa ito. Sa gayon, makasiguro kami bawang mga katotohanan namin na pinapangaral ng Biblia ipapakinggan sa oras ito. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Controlled by money. Siguro, yan, nabasa natin pagkalabas ng title, pag-usapan, controlled by money. Hindi ako yan. Hindi ako kontrolado ng pera. Yan, siguro agad yung maiisip natin, hindi para sa akin itong topic na ito. Because we know, yan, pag every time pag-usapan natin yung pera, ang alam nating verse ay nasa root. The love of money is the root of all evil. Love of money, hindi yung pera. Yung pera, okay lang yan. Pero yung pagmamahal sa pera, yun yung masama. Well, hindi ko naman mahal ang pera. Wala akong attraction sa pera. Ginagastos ko lang yan. I take it as it is. I'm pretty much sure, hindi ko iniibig yung pera. Wala akong nararamdaman na kahit ano sa pera. Pera lang yan. So, therefore, I'm not controlled by money. Ganyan siguro yung madalas natin maiisip agad-agad. Kaya hindi natin gagawin yung verse na yun. Pag-usapan natin yung verse na Matthew 6:24. Basahin ko. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot both serve God and money. Matthew 6:24. Pag Matthew 6, siguro yung pinakaunang papasok sa isip natin ay yung do not be anxious. Tapos seek first the kingdom of God. Nasa Matthew 6 din yun. So ibig sabihin, yung sermon na to at yung do not be anxious at seek first the kingdom of God ay parang nasa isang message lang. So inuna lang natin to. Sabi sa inyo, ang daming oras na nilaan ni Jesus Christ sa pagsasermon ng may kinalaman sa pera. Ito yun, Matthew 6:24. Yung problema dito, hindi daw natin ever, hindi mo magagawa, talagang hindi natin kaya na mag-serve ng dalawang master. Ibig sabihin, kung nandito ka ngayon, hindi mo magagawa yung ibang bagay. Parang ganun din yan. Pag nagsiserve ka sa isa, imposible na mapagsilbihan mo rin yung isa at the same time. Ito yung sinasabi ng Jesus Christ na hindi mo kayang
ibigin yung isa, at the same time, iibigin mo rin yung isa. You will despise the other and love the other. We can never both serve God and money at the same time. Ito yung pag-usapan natin. When we say serve, isipin natin, we serve God. Inaawitan natin siya, pinapasalamatan. Hindi naman natin yung ginagawa sa pera. Yung ginagawa mo ba yun? Tinataas mo yung pera. Praise you, money. Wala naman, di ba? Hindi yung ganong service. So, when we say serve God, ano ginagawa natin when we serve God? Yung satisfaction natin, nasa Panginoon. We depend on God, and that is a form of service. When we say we serve God, hindi lang yung awitan, hindi lang yung sayawan, hindi lang yung papupuri. Kasi hindi naman natin ginagawa sa pera yun, di ba? Parang imposible yung aawitan mo yung pera. Aawitan, pupurihin mo yung pera. Hindi nangyayari yun. Pero sinasabi ko, service. It's all about dependence. Saan ka nakadepende? Ano ba nagpo-control ng buhay mo? Sino ba yung master ng buhay mo? Ito yung question. Yan. No one can serve two masters. Master ng mga buhay natin. It's either pera o Diyos ang kumokontrol ng mga buhay natin. At sa paanong paraan, meron tayong dalawang paraan para malaman. Fear and desire. Ang dami verses sa Bible na the fear of the Lord. Diba? Ganun din sa desire. Marami tayong awitin na nagsasabi, ito yung desire ng puso ko, to be where you are, Lord. Kung mapapansin nyo, ang fear and desire are both emotions. Tama ba? At yung dalawang yan ay pwedeng magamit ng either Diyos o ng pera to control us. Umpisa natin sa fear. Money controls our action through fear. Paano takot? Kapag nandiyan na yung mga bill ng kuryente, nakakatakot yan kapag mahirap bayaran, di ba? Kapag nandiyan yung bill ng credit card, yung mga utang, mahirap yan. Lalo kapag kumuha ng bahay, mayroong mga mortgages na pabayaran, buwan-buwan. Kapag hindi mo nabayaran yan, matatakot ka, di ba? Si Meralco, kapag hindi mo nabayaran, nakakatakot. Yung tubig, kapag hindi mo nabayaran, patay na, paano ka maliligo niyan? Nakakatakot yun. So, it induces fear. Aminin natin, di ba? Sino magbabayad ng Meralco kung hindi ka magtatrabaho? Sino magbabayad nung binili mong sasakyan, car loan, kung wala kang trabaho? And more often than not, nakakatakot yung consequences kapag hindi natin nabayaran yun. Therefore, para maiwasan natin na mangyari, mapunta na tayo sa sitwasyon na yun, na wala tayong kuryente, wala tayong tubig, hihilahin sa sasakyan, kukunin yung bahay natin. Para maiwasan natin yun, we need to work hard. Tama ba? Kailangan mong pursige, kailangan mong sikap. Para mabayaran ko si Judith, yung mga Judith na yan. At hindi natin napapansin, yung buong buhay natin ay umiikot na sa gano'n. Bata tayo, sinilang tayo, nag-aral tayo, pagka-graduate natin, unang pumasok sa isip natin, magtrabaho. Magtrabaho para makatulong sa pamilya, makatulong sa gastusin sa bahay. Hindi natin namamalayan, yung cycle ng buong buhay natin revolves around bukas papasok tayo, Lunes, hanggang Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, yung iba, medyo malas-malas pa, pati Sabado pumapasok, para matuskusan yung mga bill. Kasi nakakatakot kapag hindi mo nabayaran, sino gagawa mo? Sino magbabayad mo? Hindi ako pwedeng tumigil sa trabaho dahil meron akong pamilya kailangan pakainin. At ayoko naman na mangyari, kinakatakutan ko mangyari, na mag-suffer yung family ko. Tumira sa bahay na walang kuryente, walang tubig. Or much more worse, yung mismong bahay makuha. Nakakatakot yan.
it induces fear. That's why we are forced to work, to work, to work, to pay, to pay, to pay. Yan ba yung gusto natin buhay? Yan. Hindi ba pumasok sa isip nyo, Lord, ito na ba yun? Mamamatay na lang ako, trabaho pa rin. Trabaho para mabayaran. Natrap na ako sa endless cycle na kumita ng pera para pambayad sa mga gastusin. Of course, these are real life problems. Ito nga yung mga adulting problems. Pag matanda ka na, dadaan sa buhay mo na nandiyan yung mga problema, mga gastusin sa bahay. Pero, almost without asking yourself, ang pinaka-immediate solution natin would always be to work for money. Agad-agad yan. Wala nang isipan eh. Hindi natin inisip agad. Kung meron bang ibang solusyon, basta alam natin, kailangan natin magtrabaho para mabayaran yung mga bill na yun. Hindi natin namamanayan, kinokontrol na ng pera yung buong takbo ng buhay natin. Imagine, linggo para sa Panginoon. Monday hanggang Friday, kumikita ka ng pera. Kailangan mong gawin yan. Wala tayong choice. And that itself is the definition of being controlled. Tama ba? Kapag wala kang choice, kontrolado ka. Kahit mahirap ka, kahit nasa middle class ka, o kahit mayaman ka, unti-unti, hindi mo napapansin, nakokontrol ka ng pera. Nakatali yung chains of money sa'yo. Kapag mahirap ka, syempre problema mo, yung kakainin mo. Kaya may iba marinig natin, wala akong choice kundi magnakaw. Wala siyang choice eh. Wala akong choice kundi magbenta ng aliw. Wala siyang choice. Nakokontrol yung buhay niya, ng pera, ng sitwasyon, ng buhay niya. And that is to say, kahit nasa middle class ka, o kaya nasa high class ka, nasa kategory ka ng mayaman. Kung middle class ka, wala ka rin choice. Kailangan mo rin magtrabaho para mabayaran yung kuryente, mabayaran yung tubig, mabayaran yung loan sa bahay. Pag mayaman ka, lumalaki lang yung scope ng pagkagastusan mo. Kung mahirap ka, kakainin. So pag middle class, yung mga low, yung mga kapag mayaman, syempre, mas marami yan, tax. Yung sa dami ng business. Kumbaga, naging alipin pa rin tayo ng pera, ang problema lang, magkakaiba tayo ng sinusweldo. But more or less, malaki ang influence ng money sa takot natin sa buhay. At nagagawa tayo ng kontrolin yan. Hindi ako kontrolado ng pera. Nagtatrabaho ako dahil gusto ko yun. It's not about money. Pwede natin, we can argue like that. I am called. Tinawag ako ng Panginoon para maging engineer. Tinawag ako ng Panginoon para magturo. Tinawag ako ng Panginoon para maging accountant, maging businessman. Ito talaga yung calling ko. Hindi sa kontrolado ko ng pera, ginagawa ko to kasi yun yung calling ko. It's not about the money. We could argue like that, pero tanongin mo ngayon, kung totoo, ginagawa natin yan for God and not for money, yung pag-i-engineer natin kahit anong profesyon natin, if we will argue na yan ay calling ng Panginoon na binigyan yan ng Panginoon to glorify Him, sagutin nyo itong tanong na to. If you really do not work for money, are you willing to work for a job but not getting paid? Kung sasabihin natin, it's not about the money, it's about the work, the job, I love my job. Kaya mo bang gawin na bukas, kung tatrabaho ka, papasok sa opisina, pupunta ka sa HR, huwag niyo akong bayaran. I don't need money. Ginagawa ko to para sa Panginoon. Huwag niyo akong swelduhan. I don't need that. Honesty, pwede ba natin, kaya mo bang sabihin na magtatrabaho ka bukas and in the future na hindi ka sumasweldo? Parang kalokohan naman yan. Parang kalokohan naman. Kasi trabaho ka,
for God, di ba? Not for money. Yung paano pag walang sweldo? Of course, it is possible na magtrabaho to glorify God at the same time kumikita. Pero ang gusto kong paunawa sa inyo, yung hold ng money sa buhay natin. Tinanggal ko na yung element of money. Paano pag wala nang kinalaman yung pera? Wala ka na sa sweldohan. Wala ka na sa sweldohin. Are you willing to work? Of course, meron tayong mga ganyan makikita. Nagtatrabaho sa charity. Mga nanay natin, yan daw yung profesyon na walang sweldo. Di ba? It's possible. Yan talaga yung purpose mo, yung calling mo. Of course, yung mga nagmimisyonaryo, walang sweldo yan. Pero yun yung calling nila. Yung pagiging Kristyano, walang sweldo yan because that is your calling. So, can we agree na nakokontrol tayo ng pera dahil sa trabaho natin? Dahil natatakot tayo na baka hindi natin mabayaran, magustusan yung mga pangailangan natin. That is fear. Lahat tayo, in one way or another, natakot na. Part of being human. Pero pwede yung kontrolin ng pera o ibigay natin sa Panginoon, whichever, kung sino man yung gusto natin pagsilbihan. Another emotion is desire. Money can control us through our desires. Money controls us, yung actions natin sa pamamagitan ng mga desire natin. Of course, lahat tayo, kahit bata ka hanggang sa pinakatanda, meron tayong ninanais. Halimbawa, bagong phone, bagong sasakyan. Desire yan, di ba? And pansinin nyo mabuti. Every time na meron kayong gusto, kahit kakainin lang. Or bagong cellphone nga. For example, nakita mo sa Facebook, merong ini-introduce na bagong phone. iPhone 15, pag nakita natin, gusto mo yun. Ano yung pinakaunang kukonsultahin natin? Si Lord? Kung magkano yung current savings natin. Can I afford iPhone 15? Nakikita nyo, yung unang kinukonsulta natin, unang titignan natin, yung amount of money that we have. Kung hindi natin afford, it will affect our actions. Kung hindi mo afford, meron ka dalawang choices. Una, subukan mo, hindi para sa akin yung iPhone 14, iPhone 15. Or, kahit yung susunod na action, di ko afford, gagawa ko ng paraan para ma-afford ko. Magtatrabaho ko mabuti, mas pagsisikapan ko yung buhay para ma-afford ko. Kahit alin doon, yung maging actions natin, nakatingin tayo sa pera. We never ask God sa mga desires natin. Ano yung pinakahuli mong binili sa Shopee? Tinanong mo ba kay Lord, Lord, kailangan mo mabili ito? Hindi. Ang titignan natin, may pera ba ako o wala to afford this dress, to afford this shoe? Hindi masama, but at the same time, sinasabi ko, nasa ng Panginoon. We always consult our money in these kinds of decision. Of course, meron din tayong mga desires na mabuti. Yung desire para mabigyan ng secure future, yung mga sarili-sarili natin, yung magandang retirement plan. Gusto natin yan, di ba? Na financially secure tayo pagdating sa future. Yun yung desire natin. Meron din tayong desire na may bigay yung better life para sa pamilya natin. Kaya nga, nagsusumikap tayo magtrabaho para mag-promote, para lumaki yung sweldo. Pag mas lumaki yung sweldo, mas magandang buhay para sa pamilya. Mas ma-appreciate ng pamilya, di ba? Ganun din sa mga anak natin. Mga nanay, mga tatay, bakit yung laging pinipilit, lagi yung pinapaalalahanan yung mga anak nyo na mag-aaral ng mabuti? Bakit? Hindi nyo ba natanong sa isip nyo bakit? Yung mga anak, hindi nyo tinanong sa mga magulang nyo, bakit nyo ba ako pinipilit palagi na mag-aaral mabuti? Kasi tinanggap natin na is yun eh, na ito na yung common, ito na yung buhay ko, ito na yung dadaan. Kailangan natin mag-aaral mabuti para magkaroon tayo, pagka-graduate natin, magkaroon tayo ng magandang trabaho. Pag meron kang magandang trabaho,
secure yung future mo. Better life. And all this time, akala ko yung future natin ay nakadepende sa Panginoon. Meron tayong desire to keep the better life for our families, for our children. Better life, we forgot that there is the best life. Kapag pinili natin yung better life, hindi natin na-explore yung opportunity, yung possibility of the best life that you can give them. And that is the life in Jesus Christ. Maganda yung desire, maganda yung adhikain mo para hindi mahirapan yung pamilya. Pero you never question, kaya ba ibigay ng Panginoon yun? Yung security, yung future, di ba nasa Panginoon yan? And yet, tinitignan natin, kahit sa pagpili ng course, di ba? Lord, bigyan mo ako ng magandang course. Lord, ibigay mo sa akin knowledge para mapili ng magandang course. Pero ultimately, titignan natin, engineering, mga sweldo. Hindi, mas malang sweldo ng account. Ito na lang, accountancy na lang. Or hindi, mag-doktor na ako. Diba? Kahit sabihin natin, Lord, bigyan mo ako ng karunungan para makita, mapili yung magandang course. Ultimately, ang kinokonsulto pa rin natin, yung pera. Which is very, very sad. Kahit mahirap ka, kahit middle class, kahit mayaman, meron silang desire. And unti-unti, kapag nakikita nila na yung pera ay nakakapag-satisfy ng desire nila, unti-unti, we will be inclined to focus on that. Makikita natin yung buhay natin. Umiikot na lang, endless cycle of earning money, working for money to get the desires, to avoid the fear. Yun nga ba yung buhay na gusto ng Panginoon? Yun ba sinabi ng Panginoon na plano para sa atin? Mga kapatid, dapat tanungin natin mga sarili natin. Yun na nga ba yung solusyon? Nandiyan na yan eh. Nandiyan na yung desire. Nandiyan na yung fear. Pero, naisip ba natin na ito lang yung solusyon sa buhay natin? Ito lang yung solusyon. Lagi ko nasasabi na almost all of the problems na meron sa mundo, nasusolusyon na ng pera. Kapag may sakit ka, kapag may pera ka, makapagpagamot ka. Kapag medyo hindi ka maganda, kung may pera ka, gaganda ka, gagwapo, dahil sa latest technology. Magpaderma ka lang, magpatetoke ka, gaganda ka. Kahit anong problema, halos lahat ng yan, nasusolusyon na ng pera. Pero ang question dito, yun na lang ba yung natitirang solusyon? Have we ever explored other solutions other than to work for money? Of course, it solves the problem temporarily. Kapag meron kang trabaho, hindi mo poproblemahin yung kuryente mo kasi may pambayad ka. Paano pag wala kang trabaho? Bigla kang natanggal sa trabaho. Paano na yung mga gusto mong bilhin? Nakaka-solve siya ng problema at the present time, but at the same time, it's not a permanent solution. Yun yung sinasabi ko. Yung ibang mga tao, ito, yung difference ng rich sa wealthy. Kinwestiyon nila yung mga sarili nila. Hindi lang pagtatrabaho yung solusyon. Ito yung mga wealthy, they have found a way to break this cycle. Yung trabaho, pambayad ng kuryente, trabaho para mabili yung ganito. They have found a solution. Gamit yung kanilang katalinuhan, they made money work for them. Yung wealthy, it is different from being rich. Pag sinabi mong rich, marami kang pera, marami kang, let's say, pinamanahan ka o nanalo ka sa loto, marami kang pera. But the wealthy, hindi sila necessarily rich, pero kaya nilang mabuhay
kahit hindi sila nagtatrabaho. Ang ginawa nila, yung pera nila, ginamit nila parang empleyado nila yung pera nila. Bumibili sila ng asset para yun yung kikita at kikita para sa kanya. So that kahit mawala silang trabaho, kahit hindi yun yung pera nila, pero kung maisipan nilang magpahinga, huwag na magtrabaho, hindi sila mamroblema sa bill, hindi sila mamroblema sa mga gusto nilang bilhin, kasi yung pera, yung ginawa nilang alipin, yan yung mga matatalino. Kahit hindi sila milyonaryo, nagkaroon sila ng passive income, they are wealthy. Gamit nila, talino. Just because they ask, ano na ba yung solusyon? Pagtatrabaho na lang, naisip nila hindi. They can use money to earn for them. Props to them. Huwag natin kakainin niya, magtalino yung mga yan. And in fact, dapat matutuwa tayo sa kanila. Although hindi to financial advice, pero gusto ko makita nyo na hindi lang yung pagtatrabaho yung solusyon. Yung pag-i-invest, naging solusyon ng mga wealthy. Naintindihan nila na mas mahalaga yung time kaysa sa pera. Kaya ang ginawa nila, para magkaroon sila ng mas maraming time, binibili na yung time ng ibang tao. Nag-hire sila, imbis na siya yung gagawa nito, ginamit niya yung pera para ibang tao yung gagawa ng trabaho niya. Therefore, mas marami siyang time, hindi siya kontrolado ng pera. Yung oras niya, hindi kontrolado ng trabaho niya. Marami siyang magagawa. Pwede siyang magpakasyon, pwede siyang magpahinga, magpunta sa ibang bansa. Dahil wala siyang problema, yung pera ginamit niya para magtrabaho sa kanya. Malamang, naglalaro sa isip natin, gusto ko rin nun, mas marami akong time, mas marami akong oras para magpakasyon, mas marami akong oras na may spend sa family, etc. Mas marami akong oras para magawa yung mga hobby ko. Sino ba may ayaw niyan? Pero yun din ang problema ng mga wealthy. Hindi naman sila alipin ng pera, pero ang naging nangyari naman, they are prone to being the king of their lives. Ngayon, kung ikaw Kristiyano, yan. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ganyan din ang gusto mo, parang wala na tayong difference ngayon. Pero, isipin natin mabuti, kung mas marami kang time, ibig sabihin, mas marami kang time to serve God. Yung time na ginagamit mo sa trabaho, biglang nawala yung trabaho, hindi mo na kailangan trabaho. That is very useful to serve God. Tama ba? Mas masarap isipin na gumagawa tayo ng oras. We don't find time, but we make time. Gumagawa tayo ng oras. It's either we buy it, sa pamilya, tulad ng ginagawa ng mga wealthy, to serve God. Always think of it, God. Isipin natin palagi. Although it's very obvious, yung time na hindi natin binibigay sa Panginoon ay time na never na natin may bibigay sa Panginoon. Yung mga oras na ginugugol natin sa trabaho, nagamit na natin yan. Hindi na natin yan ever may bibigay, magagamit to serve God. Hindi na natin pwedeng balikan yan. Kaya dapat umisip tayo ng paraan, gumawa tayo ng paraan to find time to serve our true Master. Gumawa tayo ng paraan. Yung mga wealthy nakagawa ng paraan. They use their intelligence. Yung masasabi natin financial literacy. Nag-i-invest sila ng oras to learn money matters. Kaya they were able to escape the grasp, the bondage of working from 8 to 5. Pero tayo mga Kristiyano, ito yung mas maganda. We can use wisdom to break away from the chains of man.
akong financial advisor, pero ang offer ko ngayon, syempre spiritual advice. Kung papapiliin tayo, it's either magpa-Facebook ka buong araw or magpapasa ka ng libro tungkol sa finance, accounting. 100% isasuggest ko sa iyo, magbasa ka na lang ng libro about money. Marami ka bang matututunan. Kung yun lang ang choices, babalik tayo sa tanong, yun lang ba ang solusyon? Yun lang ba ang choices ng buhay natin? God gave us the free will. Of course, marami tayong choices. Between Facebook, or pagbabasa ng mga financial books, piliin nyo na yung pagbabasa ng financial books. Pero sasabihin ko sa inyo, marami tayong choices. Hindi lang pagbabasa ng financial books. Meron ding choice na pagbibigay ng buhay sa Panginoon. Pagbabasa ng mga salita niya. It is the best solution that we oftentimes ignore. Wala, ganun na yung buhay natin. Pagkasilang natin, nag-aaral, kailangan natin mag-aaral para magkatrabaho. Saan natin ipapasok yung glorified God? So this time, gusto ko buksan yung mga isip natin. Maging open-minded tayo. Nasaan nga ba ang Panginoon? Ano ba yung solusyon ng Panginoon para sa mga problema ganito? Yung fear and yung desire natin, paano natin masosolusyonan? Luke 12:30-34. Basahin ko, do not be afraid, little flock, because your Father has chosen to give you the kingdom. Sell your possessions and give to charity. Make yourselves money belts that do not wear out, an inexhaustible treasure in heaven, where no thief comes near, nor does a moth destroy. For where your treasure is, there your heart will be also. Unang basa natin, teka na, pabaliktara ito sa gusto kong mangyari. Gusto kong mawala yung problema ko sa takot, yung desire, pero parang pagkabasa ko, parang mas lalo mawawala ng pera. Wait lang. Isa-isayin natin. Do not be afraid. When we say afraid, that is fear. Yun yung pinag-usapan natin kanina. We tend to fear. Tao tayo. Mga tao talaga tayo. Kapag nakikita natin sa future, sinong babayad ng kuryente, sinong babayad ng mga utang, sinong babayad ng tubig. We tend to fear. Kaya nga, alam na alam ng Diyos yan. Alam na alam ng Panginoon natin yan. Kaya sinabi niya, do not be afraid. Alam niya, natatakot tayo. Ang advice ng Panginoon, do not be afraid. Little flock. Napakasarap niyang word na yan, little flock. Tupa kita. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Binigay ko nga sa iyo yung kaharian. Yung pambayad ng kuryente, pambayad ng utang, madali na yan. So do not be afraid, kapatid. Do not be afraid. Our Father has chosen to give us the kingdom. Siguro, kung isipin natin, mas okay na pulubi tayo dito, wala tayong bahay. Kung kingdom naman yung pabalik. Pero gusto kong sabihin, gusto kong paalala sa inyo kung sino yung shepherd natin. That is Jesus Christ. That is the Lord. At problema niya, yung kakainin natin. Problema niya, yung pambayad natin sa kuryente. Because He is our shepherd. Sell your possessions and give to charity. Baka mamaya agad-agad, magbenta na agad yung ariyan yan. Sinabi ko ng Panginoon yan, we need to understand yung past. Kasi nung mga unang panahon, yung pera, mabigat. Alam natin yan, di ba? Mga ginto, mga silver, mahirap magdala. Kaya yung mga taong dala nun, malamang kukunti na yung pera, sapat para sa buhay nila. Pero sinasabi ng Panginoon dito, ni Jesus Christ, always find a way
to help other people. Always find the means para makatulong. Kung meron kang jewelry, asset yan. Kung meron kayong mga alahas, pwede nyo na ibenta para makatulong, para magkaroon kayo ng means para makatulong. Yun sinasabi niya sa unang panahon. Kasi hindi pa uso yung mga magkaan na pera noon. Wala pang mga papel na pera. Tinuturo ni Jesus Christ sa mga disipulo niya, gumawa tayo ng paraan para makatulong sa kapwa. Likewise, kung wala tayong time, gumawa rin tayo ng time. Yun yung challenge palagi ng Panginoon. We should not find time. We should not find a way to help. We should make a way to help. And one of the earliest solution ng Panginoon to make a way to help ay magbenta ng kagyarihan. Sa atin, siguro hindi na, kung meron kayong mga cash, pwede yun, di ba? For time, pwede natin ibigay. Pero ang purpose nito, sinasabi ng Panginoon, tignan natin palagi yung paligid natin. Kung sino man ang kailangan ng tulong, gumawa tayo ng paraan para makatulong. That way, gumagawa tayo, nag-i-invest tayo para sa kaharian ng Panginoon. Paano nangyari yun? Nag-i-invest sa kaharian ng Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, if we love God as our Master, we will definitely prioritize yung mga bagay na gusto ng Master natin. And one of the best ways is to help yung mga tao na kapaligid sa atin. Kung ano ang ginawa niyo sa iba, ay para nyo na rin ginawa sa Panginoon. For where your treasure is, there your heart will be also. Napakagandang verse. Very simple. For where your treasure is, there your heart will be also. Ewan kung paano niyo interpret to. Hindi ko alam kung anong interpretation niyo sa mga napapakinggan niyo. Pwede pagkalabas natin sa bakang to. Pang back to same way tayo, hindi tayo magtatanong kung ano yung mga solusyon na gusto ng Panginoon. Pero itong verse na to is very simple that it is needed to be said. For where your treasure is, there your heart will be also. Saan mo ginagamit ang pera mo, nandun din ang puso mo. Kung saan mo ginagamit ang oras mo, nandun ang puso mo. Very simple, very rational, and yet, oftentimes, we forget. Majority ng pera natin saan natin ginagamit. Majority ng time natin saan natin ginagamit. It will define where our hearts is. Kung nasa trabaho yan, we are forced to work. Nakakalungkot, diba? Nandun yun eh. Nandun yung puso natin eh. Pero sinasabi ko, kaya mo yan. Kaya mo gumawa ng paraan para maibigay sa Panginoon yung oras. And not being concerned sa mga fears, sa mga desire na previously na napag-usapan natin. We are creatures that tend to fear, mga kapatid. We are creatures who tend to desire for something. Kahit materialistic or kahit magandang mga desires, normal sa atin yan. Alam niya ng Panginoon. And God will address our fears through comfort, security, and peace that only He could give. Alam na natin itong verse na ito eh, pero madalas na-ignore natin. Alam natin yan, na kaya ibigay ng Panginoon yung comfort, kaya ibigay ng Panginoon yung kapayapaan. Pero nakakalimutan natin. God will address our desires for giving us a new heart. Binigyan na tayo ng bagong puso. At yung puso na to is a heart longing for God. Ito na yung magiging mga desires natin. If only we will serve God. Masosolusyonan yung mga fears at yung mga desires natin. We are His flock.
And He is our shepherd. Nakita na ng Panginoon yung mga problema natin. Yung mga bill ng kuryente, bill ng tubig. Miles away, ang layo pa niyan. Taon pa lang, beforehand, alam ng Panginoon yung mga pagkakagastusan natin. Although, karamihan nata ng mga utang natin, kasalanan natin. Bumili agad tayo ng sasakyan, bumili agad tayo ng bahay, ang dami tuloy natin utang. Pero nevertheless, nakita na ng Panginoon yan. Nakita na ng Panginoon yung mga poproblemahin pa lamang natin. And if we trust Him as our shepherd, I think there's no need to be anxious. There's no need to fear kung ibibigay natin sa Panginoon yan. Noon pa man, nakita na ng Panginoon yung earnest desires natin for a better life, para sa family, para sa mga anak natin. Kahit hindi pa tayo sinisilang, alam na ng Panginoon yan, yung desire natin to give our parents a better life, yung desire natin to give our children a better life, a better house. Nakita na ng Panginoon yan. Yung security na hinahanap natin, noon pa man, naplano na ng Panginoon through Jesus Christ. Yung security na hinahanap natin, ay nasolusyonan na agad nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. So trust God. Problema ng Diyos yung pag-aalaga sa atin. Huwag natin hayaan na yung pera yung mag-aalaga sa mga buhay natin. Huwag natin hayaan na yung pera yung may say sa mga desisyon natin sa buhay. Kaya more money, more power. Hindi ganun mga kapatid. Diyos dapat yung pinagkakatiwalaan natin. And one of the best example ay yung feeding of the 5,000 people. Ito yung isa sa pinaka-favorite kong miracle na ginawa ng Panginoon. Yung nagpakain ng 5,000 lalaki. Basahin natin sa Mark 6, 36 and 37. Ano natin yan? Nag-message si Jesus Christ, ang daming taong nakikinig, pero gabi na, at gutom na ang kalamihan, ito yung problema. Na problema rin natin ngayon, kung mapapansin nyo. Wala silang makain. Ang immediate solution ng mga disipulo, agad-agad nila naisip, basahin ko, verse 36, send the people away so that they can go to the surrounding countrysides and villages and buy themselves something to eat. Relate na relate tayo dyan, syempre. Kailangan natin bumili ng pagkain para mabuhay tayo. Yung problema ng mga disipulo are real life problems na ngayon. But He answered them, si Jesus Christ. You give them something to eat. But they said to Him, yung mga disipulo sumagot sa Panginoon, that would take more than half a year's wage. Magaling mag-compute yung mga disipulo, nang-isip nila agad, kalahating taon ng sweldo yung magagastos natin sa pagpapakain ng ganyang karaming tao. Mapapasin nyo, yung immediate solution nila, sweldo, pera. Kaya sabi niya, are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? Kumbaga, meron agad balance sheet sa utak ng mga disipulo. Ang income nila, nagagaling na sa mga donasyon, sa pagbebenta ng ari-arian ni Matthew. Tapos yung expense nila, ganito agad kalaki. Isang evangelistic pa lang, ubus na yung pera nila, kalahating taon ng earnings agad yung mawawala sa kanila. Nakompute agad yung mga disipulo eh. Patay tayo yan. Malulugi yung ministry natin, Lord. Kung ganito yung gastos natin. Immediately, they tried to solve the problem through money. Nakompute na agad nila. Pero, Mark 6, 41 to 43, ito ang solusyon ng Panginoon. They gave 5 loaves and 2 fish, and looking up to the heaven, He gave thanks and broke the loaves,
Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of the men who had eaten was 5,000. Ang solusyon ni Jesus Christ ay hindi to earn money. Ang solusyon niya ay miracle. Gusto ko ipunto na hindi lang pera ang solusyon, meron pa ibang solusyon. Although parang far-fetched, masyadong imposible naman to, hindi ko naman pwede itaas yung 20 pesos ko, tapos pagbaba ko, nag-multiply na para pambayad ng kuryente. Imposible yun. It was possible, ginawa ni Jesus Christ. Gusto ko yung punto, merong ibang solusyon. Hindi lang pera. Merong ibang solusyon. If it has to be a miracle, so be it. And otherwise, paano natin makakonsider na Kristiyano yung mga buhay natin? Paano natin masasabing Kristiyano tayo kung hindi tayo maniniwala sa kakayahan ng Panginoon? Ang hirap tanggapin na mababayaran yung mga kastusin natin sa bahay. So kung makita na ng pagtataas, 1K, pababa mo, naging 10K. Imposible. Kung gano'n na sana madali yung buhay, wala na talaga magtatrabaho. Pero ang punto dito, when we rely to God, who needs money? When we know that this is a reality, nangyayari to, pwedeng gumawa ang Panginoon palagi para tayo ay mas magdepende sa Kanya. Kaya gusto ko yung nakin na to. Mahirap magpakain ng libang-libong tao. Pero it is not impossible. Because nothing is impossible to our Lord. At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, itong Diyos nagpakain ng 5,000 tao ay Diyos na nagmamahal sa inyo isa-isa. Merong plano sa atin isa-isa. Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for prosperity and not for disaster, to give you a future and a hope. Hindi pera yung magbibigay sa atin ng future. Ayon sa Jeremiah 29:11, Panginoon yung magbibigay ng future sa atin. And I believe it is 1,000 times better, if not million times better, sa kung anong kaya ibigay ang security ng pera. Mas magtiwala tayo sa Panginoon natin. Prosperity, hindi yan, baka isipin nyo, materialistic. When you say prosperity, yun yung salvation. We will prosper eternally kasama ang Panginoon. At we are already experiencing salvation. Diba? Napakasarap isipin na hindi naman tayo pinapabayaan ng Panginoon. And yung pagtatrabaho natin, baka mamaya na magpasa ng resignation letter sa opisina. Kasama yan sa plano ng Panginoon. Ang naging problema lang natin kasi, hindi tayo umaatras. We do not take a step back para makita yung bigger picture. Of course, kasama sa plano ng Panginoon na, let's say ako maging engineer, siyempre, being an engineer contributes to society. Yung mga profession natin, it contributes overall sa community. Pero hindi yun yung plano ng Panginoon. Hindi lang yun ang plano ng Panginoon. Na magtatrabaho tayo para pambayad ng kuryente, magtatrabaho pambayad ng kuryente, magtatrabaho pambayad ng kuryente hanggang sa mamatay tayo. Hindi lang yun ang plano ng Panginoon. Ang nangyayari kasi, naging ignorant tayo sa plano ng Panginoon, sa overall broadness ng plano ng Panginoon. Kaya ito, I hope nakikita natin mabuti. Meron malaking circle, let's say, yun yung plano ng Panginoon. Overall plan that He has for us. Ganyang kalaki.
may mga gastusin tayo. Pero hindi natin nakikita yung kalakihan, yung broadness ng plano ng Panginoon. Oftentimes, naging makitid yung mentality natin. Yan, nakikita niyo yung red circle. Ito lang yung naiintindihan natin, man's narrow plan to earn money. Pero kung aatras lang tayo, kung tatanggalin lang natin yung circle, mas naiintindihan natin yung plano ng Panginoon. Nandiyan yung earning money para makatulong sa iba, help the charity. Nandiyan din, pwedeng ikasal, di ba? Magkaroon ng pamilya, tapos yung mga anak mo, tuturuan mo ng takot sa Panginoon, mag-testify. Marami pa plano yung Panginoon sa atin, hindi lang yung pagkita ng pera. Meet other people, let's say sa workplace mo, para ma-share ng gospel. Ang kailangan lang natin, umatras ng apraso para mas makita natin yung bigger plan ng Panginoon sa buhay natin. Take a step back, tigil mo muna yung ginagawa mo, and analyze, ano ba talaga yung plan ng Panginoon? Kaya nga iba, sa todo pag-focus in earning money, lumiit na yung scope ng vision nila, nakalimutan nila, baka career first, nawala na yung love life, pag tingin mo matanda ka na, di ba? Madalas natin narinig yan. Just because, naging so narrow yung vision nila. Kailangan ko kumita kasi ang dami kong bayan sa bahay. Tapos yung marami akong gustong bili, marami akong gustong maili. Unti-unti, ganun na yung magiging ng buhay natin. Not knowing that God has a bigger plan for us. Atras lang tayo ng mapraso, mga kapatid. Atras lang tayo ng mapraso. Yung mga bayarin, ng kuryente, yung mga naka-add to cart ng Shopee, huwag mo muna isipin. Tanongin mo muna yung Panginoon. Humingi tayo ng guidance sa Panginoon. Always stop and think. Kasi itong utak natin is our greatest asset, mga kapatid. Bigay ito ng Panginoon. Kung immediate tayong susuong sa problema, gagawa namin ng solusyon, oftentimes, sarili namin solusyon ang gagawin natin. Pero make it a habit to stop and to think, because the immediate solution may not be always be the best solution. Hindi sa lahat ng pagkakataon yung unang mag-iisip na solusyon, yun agad yung pinakamaganda. Stop and think. Fear and desire are both emotions, nasabi ko kanina. At lagi ko naalala, nung pinag-usapan namin yung Doctrine 101, yung essence of man. What makes a man, man? Mentality, emotion, consciousness, self-conscience, and free will. Yan daw yung 5 trait that makes a man, man. Kaya tayo naging tao kasi meron tayong mentality. Kaya natin mag-isip. Meron tayong emosyon. Meron tayong self-consciousness. Alam natin kung sino tayo. Unlike yung mga hayop, pag hinarap ako ng salamin, ina-atake nila yung salamin. Kasi hindi sila conscious sa sarili nila. Yung tao, conscious. Meron tayong conscience. May konsensya tayo. Yung mga hayop, walang konsensya. Kapag kinagat ka yan, walang gugulo sa isip niyan, walang magkokonsensya diyan. Meron tayong free will. At lagi ko natatandaan sila sabi, pag oras na ang isang tao ay gumagawa ng mga desisyon na nakabase sa emosyon, nakabase sa feelings, nasisira yung proper function ng tao. Ang gumagawa ng mga desisyon ng isang tao ay yung mentality niya, yung pag-iisip niya. Pero pag oras na nag-decide tayo, gumagawa tayo ng action based on our emotions, doon tayo magkakaproblema. And that is happening kapag hinahayaan natin yung fear at yung desire natin na mag-decide ng mga actions natin.
happy. Kaya sinasabi ko, stop and think. Mag-isip tayo bago tayo mag-decide. Kung meron kayong bibilhin, try natin, Lord, dapat ko ba itong bilhin? Isipin mo kung bakit. Isipin mo, di ba? Lord, magre-resign na ba ako dito? Pero kung ang consultation mo pa rin dahil sa sweldo, patay tayo dyan. Let's make an honest evaluation palagi sa mga sarili-sarili natin. So that we could use that fear, use that desire as an opportunity to glorify God. Of course, kahit anong gawin natin, kahit ang trabaho, we can use that to glorify God. Diba? Wala masama sa trabaho. Si Jesus Christ nagtrabaho, si Apostol Pablo nagtrabaho as tagagawa ng tent. Pero itong mga taong to, they never let their fear and their personal desires to control their lives. Nagtatrabaho sila, pero hindi sila natatakot sa future nila. Kung mapasin niyo si Apostol Pablo, kahit tent maker siya, nagtatrabaho siya para makatulong pa rin, makapagbigay pa rin sa simbahan, mga tinayo niya. He never let the fear kung anong kakainin niya bukas, kung anong kakainin niya sa mga kalawa, kung saan siya matutulog, overtake his life. He used that fear and yung desire to glorify God. So we can work, we can make a business, but don't let yung fear, yung desire, yung personal desires natin para kumita, overtake our minds. Ibigay natin sa Panginoon kung gusto talaga natin ng buhay na para sa Panginoon. Kung wala ka ng time, gumawa ka ng time. Diba? Lay everything under God's feet in prayer. Mga kapatid, isa sa pinakamabisang litmus test, barometer, para malaman, are we serving money or are we serving God, is our prayer life. Kung mapapansin mo, you're consulting everything in prayer sa mga desisyon mo sa buhay, then you're in good hands. Sinasabi mo na, ang master mo, yung Panginoon. Sinasabi mo yung mga gastusin mo sa Panginoon, yung mga bibilin mo sa Panginoon, yung mga plano mo sa Panginoon. Hindi ka agad nagde-decide. Gagamitin mo yung isip mo, paano nga ba ito makaka-glorify sa Panginoon. Pero kung napapansin mo, parang nababawasan yung time mo sa panalangin. Every time na mayroong mga problema, agad mong ginagawa ng solusyon. Maraming times na nasosolusyonan mo yung problema without consulting, without praying. Pero it can always solve our problems. So, saturate our lives in prayer. Ipanalangin palagi natin yan. Idaan natin palagi sa panalangin. And also, we can use that time to internalize. Siyempre, pwede natin palagi gamitin yung isip natin. If we know that we are filled by the Holy Spirit, yung mga desires, yung mga fears na papasok sa isip natin are guided by the Holy Spirit. At yung mga solusyon na maiisip mo, I definitely believe will glorify God. Kailangan lang natin gawin, siyempre, magtiwala sa Panginoon. Kaya siya, kung gusto niyong gumawa ng business, naisip mo ito yung solusyon, consult mo sa Panginoon. Or pwede ka maging creative, intellectual property mo, pwede mo gamitin, yung talento mo, na binigay ng Panginoon, pwede yan makapambayad ng kuryente, pwede yan makapambayad ng papagamot ni mother, ni father. Kailangan natin mag-isip, di ba? Hindi lang basta magdepende tayo sa pera. Marami tayong ways. And isa sa isang paraan, pinakamagandang way is the way of our Lord. Tayo po ay natin. Lord God, nakikita mo yung mga buhay namin. Alam mo yung mga alalahanin namin. Alam mo yung mga problema
namin, wala na kami ibang hahanapin. Bigyan mo kami ng kakayahan para paniwalaan to. Bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Gamitin mo ang mga buhay namin, yung mga trabaho namin, yung mga tinatangkilik namin as a way to glorify you and not just for earning money. Because you are our Master. Bigyan mo kami ng time, bigyan mo kami ng kakayahan para mapaglingkuran ka. Paunawa mo sa amin yung plano mo. At huwag mong hayaan na yung buhay namin ay umiikot lamang sa trabaho, pambayad ng kuryente, trabaho, pambayad. Gusto namin mas maraming time para sa iyo. Gusto namin mas maraming opportunity to serve you. Kaya ito yung honest prayer namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng kakayahan para mapaglingkuran ka. Ipakita mo sa amin yung daan, yung solusyon mo. Bigyan mo kami ng kakayahan para makita kung gaano maganda yung plano mo para sa buhay namin. Yung din po sa Little Bible Church, kayo yung patuloy na mamuna, pakita mo yung kagandahan ng pagsunod sa kalooban mo. At hindi namin papalit ito sa kahit anong mga bagay. Bigyan mo kami ng kakayahan para lakaran yung plano na inalakad mo para sa bawat isa. Open our eyes. Hindi kami matakot. Pakita mo, hindi pong anghel na kasama namin. Ito po ang aming samot na lang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.